Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Underrated pa rin po tayo mga kababayan kasi yung po yung itinawag sa atin. So it's very a compliment no, para sa atin. So siguro, nakita nyo naman ang ating title o thumbnail. No? Ang pag-uusapan po natin, it's once again, West Philippine Sea. Tulad po ng sinabi ko sa inyo, itatapik natin dito ang West Philippine Sea dahil kailangan natin labanan ang disinformation campaign na ginagawa ng mga Chino. At ganun din po, ginagamit pa ang iba nating mga kababayan para sa kanilang disinformation campaign. So, bilang isang Pilipino, bilang pagpapahalaga sa ating kayamanan para sa ating bansa at sa mga kababayan nating Pilipino, kailangan protektahan natin, ipaglaban natin kung ano po ang sa atin. At naniniwala po ako na atin ang West Philippine Sea, meron po tayong karapatan dyan base na rin sa international ruling na ipinagkaloob sa atin noong 2016 at huwag nating hayaan na tayo po ay palagi na lang inaabuso, binubuli, lalong-lalo na ng mga sinungaling, mga mapang-agaw ng mga Chekwa. Pero bago po yan, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members. Ganun na rin po sa lahat ng followers, subscribers na nanonood ng ating videos. Maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all. At bago tayo pumunta sa mga videos and articles na ating babasahin, gusto ko pong ipakita sa inyo itong mga larawan na yan. No? Shout out po sa lahat ng taga Palawan. Siguro alam nyo na kung bakit Palawan. Kasi nandyan po yung karamihan ng sa West Philippine Sea. Ganun din po sa bayan naming Sambales. At ganun din po sa bayan ng aking parents na Pangasinan. Yung kabuuan ng West Philippine Sea and part of the Ilocos region. No? So, ito pong mga larawan na yan, no? Ayan po ang actual na kuha na pinadalan po sa akin ng ating kaibigan na nandyan po sila sa Palawan. Iyan po ay sa ating West Philippine Sea. Napakaganda. Napakalinis. Para po kayong nanonood nung kung alam nyo yung Planet Earth sa mga BBC channel, yung kanilang mga coverage about the planet Earth. Yan. No, para po akong nanonood ng yung meron pong isang episode doon yung tinatawag na corals sa planet Earth. I think planet Earth 2 or 3. Ganyan. Ang liwanag. Yan po. Yung sa West Philippine Sea. Kayo po ba? Ang ganda ng kalikasan natin. Inaalagaan nila. Yung mga nandyan po sa ilalim ng tubig ng mga divers na yan, sila po ang naglilinis ng ating karagatan dyan sa ilalim. Diba? Hahayaan nyo ba yung ganyang bagay na punong-puno ng natural resources rich and rich and rich in natural resources? Nakita nyo? Ang ganda. Gusto nyo bang ipamigay na lang yan sa mga Chekwa? O kanino mang mga claimants dyan? Hindi nyo ba ito ipaglalaban? Aside sa mga ganyang corals, isda, ano pa ang kayamanan natin dyan? Nandyan sa mismong ilalim niyan, rich in oil deposits. Nag-aantay lang na ating i-dredge yan o yung imina. Ang ganda, nakita nyo yung pawikan? Yan. Hinahayaan natin silang lumangoy dyan. Pero itong mga Chekwa, lahat ng kayamanan dyan na pwede nilang pakinabangan o hindi, kukunin nila at sisirain nila. Kung totoong kanila yang buong karagatan ng South China Sea, bakit sila sumisira ng kalikasan? Lalong-lalo na dyan sa ilalim ng tubig na yan. Alam nyo kung bakit gustong-gusto nilang agawin yan? West Philippine Sea? Yan na lang ebidensya. Oh. Yan. Ano pa yung nasa pinakailalim yan? Trillion of gallons of oil o drums o whatever na gusto ninyo. Di po ba? Ang ganda eh. Ako po nabighani sa ganda ng tubig, yung ilalim ng kalikasan. Iniingatan natin. Tayong mga Pilipino, iniingatan natin. Pero sila,
Hindi na nga sila marunong sumunod sa batas ng international eh. Mapanira po sila. Di po ba? O, kaya dapat tulungan natin ang ating gobyerno. Ipaglaban ang atin. Kaya yung mga kakampi pa sa mga Chekwa, FU na lang talaga masasabi ko. Once again, no, maraming salamat po doon sa ating kaibigan na nagbigay ng larawan na yan, no. So hopefully hindi po tayo niya i-copyright. Alam ko namang mabait yan, no. Shout out po lahat sa inyo, kayong mga divers diyan na naglilinis ng ating karagatan. God bless po sa inyo at alam ko mahal na mahal nyo ang ating bansang Pilipinas, no. We love you all, no. Basta Pilipino, para sa Pilipino, hindi yung para sa China. Eto po, punta na po tayo sa ating main topic. Unahin po natin yung DFA. No? Kasi ang DFA po, merong pakiusap sa China. Talagang sinupalpal po nila ang Chino. Kasi ang sabi ng Chino, tayo daw po ay tumupad sa usapan. Natanggalin yung BRP Sierra Madre sa Ayungin. Alam nyo ba, once na matanggal yung BRP Sierra Madre sa Ayungin, ay nako, mga putang inang yan. Talagang, ano yan, akala mo yung gutom na gutom. Takbo agad sila dyan. No? Baka kung ilang pa yung sakripisyo nilang buhay, basta mapasa kanila lang yan. Kaya nga sabi ng isang expert, no, na isang dayuhan, na inaantay lang nila, nakantabay sila dyan. Di ba sabi ni Tariela, ulit-ulitin natin, more than 30 ships, no? Whether militia, vessels, or yung kanilang PLA nandyan, nakatambay lang. Kasi hindi ka naman makalapit sa Ayungin kasi mababaw na yan. Mabubutas ang barko mo dyan. Diba? Kaya nga sinadsad ni Erap yun eh. Ang sabi ng expert, the Chinese are just waiting for that ship that dilapidated. O anong Tagalog ng dilapidated? Sira-sira. Na iyon ay magkrampol. Yung misto na lang bumagsak na lang. Misto lang lumubog na lang sa lupa. O di kaya sapilitan nilang itow yan. So siguro sila nag-aantay na lang to avoid conflict. Siyempre, pag tinaw nila yan, gago kayo O di ba? Para kang ninanakawan na diyan ng ari-arian. Nagnanakaw na nga sila ng kalikasan natin Di ba? Ng rights natin. Ng teritoryo natin. Di po ba? Wala silang karapatan diyan. Ulit-ulitin natin. Yun ang inaantay nila. So sasabihan tayo na tanggalin daw natin, tumupad daw tayo sa usapan. Ano ang sabi ng DFA? Dito po sa video ng PTB, salamat po, no. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa PTB, subscribe po kayo dyan sa kanilang YouTube channel, no. Dito po tayo nangunguha ng videos at also sa UNTV. Kasi po, sila po hindi po nagka-copyright, no. Maraming salamat, lalong-lalo na sa UNTV. Marami na po akong nakuwang video sa inyo, sinasama natin sa video natin. Pero so far, hindi po nila ako kina-copyright. Maraming salamat po and God bless po, no. Ito, panoorin po natin, 2 minutes video ng PTB. Ang sabi dito, DFA, nananawagan sa China na alisin ang mga illegal na istruktura sa West Philippine Sea. Tingnan nyo, binawian sila ng DFA. Gago ba naman sila Hindi susuko ng Pilipinas ang karapatan sa West Philippine Sea. Ito ang matapang na pahayag ng Department of Foreign Affairs matapos muling sabihin ng China na dapat nang alisin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Buwelta ng kagawaran, una sa lahat, atin ang teritoryo at walang kasundo ang pinasok ang Pilipinas para isuko ang karapatan sa ating exclusive economic zone at continental shelf, kabilang ang Ayungin Shoal. Dagdag pa ng DFA, hindi kailangan magpaalam o magpasintabi kanino man ng Pilipinas sa mga resupply mission para sa mga tropang nakadestino sa BRP Sierra Madre. Ang resupply mission ay lehitimong aktibidad sa loob ng ating EEZ at alinsunod sa international law. Kung may dapat na alisin ayon sa Foreign Affairs Department ay ang mga illegal na istruktura na itinayo ng China sa South China Sea. Magugunitang noong 1995, nagprotesta ang Pilipinas sa itinatayong structure ng China sa Mischief Reef. Tugon ng China noon, ito ay fisherman's shelter lamang. Pero ngayon, ang Bahura ay isang militarized artificial island na. Kaya naman, sabi ng DFA, dapat itigil na ng China ang reclamation sa South China Sea at maging responsable sa mga nasira sa rehiyon dahil sa kanilang mga illegal na aktibidad. Hindi naman matitinag ang Philippine Coast Guard laban sa mga agresibong aksyon ng China. It is imperative that we do not waver or retreat. Our commitment to protecting our sovereignty and our sovereign rights must remain unwavering. So yan po, no, mga kababayan, medyo late ito. Pero makita nyo naman, matibay po ang ating posisyon. Matapang po na sinabi ni DFA Secretary Enrique
manalo ang posisyon ng Pilipinas. Hindi natin yan i-give up. Hindi aalisin ang BRP Sierra Madre. Walang dokumento o video o anuman nakatunayan na sinasabi ng China na may kasunduan. Wala. So ano ibig sabihin nun? Patotoo lang yung sinasabi natin mga kababayan. Na para po akong sirang plaka dito na itong mga inchik ay mga sinungaling. Kasi kung totoong merong nagsabi niyan, ipinangalandakan na nila sa atin, ito yung dokumento, ito. Ito yung voice recording, ito. Wala po. Wala. Wala silang mailabas. So, ibig sabihin, that is part of their disinformation campaign na convenient para sa kanila. Pero ano po ang sabi natin? Hindi. Mangyari na ang mangyari, pero hindi. Yan ang ating posisyon. Yan ang totoong para sa Pilipinas. Pero makikita nyo, may mga babayan tayo na super traidor sa ating bansa. Na kinakampihan pa, kinakastigo pa yung mga Pilipino na pro-Philippines na kumakastigo sa mga Chekwa. Malamang pati ako kinakastigo ng mga yan. O sige, kung gusto nyo, magsuntukan na lang tayo eh. O, di ba? Matatapang naman pala kayo eh. Suntukan na lang tayo. Ganun lang yun. Di ba? At least ako, sasabihin ko sa inyo, hindi ako bayaran ng mga politiko. Hindi ako lumalamon ng mga kwarta nila. Sinasabi ko rin sa inyo, kung gusto nyo akong bayaran, dapat meron kayong trilyon na dolyares, trilyong euro, o trilyong pera ng Brunei. Yung kasi napakalaki nun. Tingnan nyo, ang laki ng palit ng mga yan. Trilyon ha? Ina kung wala kayo niyan, shut up. Di ba? Mga animal eh. Di ba? Aakusahan ako daw ay binabayaran. Paulit-ulit na lang. Wala silang masabi sa akin kundi bayaran ka no. Hindi maghanap ka ng ebidensya. Otherwise, magkikita tayo sa korte pag nahuli kita. O di ka, sampalin kita na magkabila, yung mag-asawang sampal, gano'n. Di ba, nakakaasar kasi mga kababayan, lalo na yung mga pro-China. Huling-huli naman sila ni JB. Di ba, may video si JB Ejercito. Si JB Ejercito, pro-Philippines. Binira siya eh. Di ba? O, makikita mo naman, senator nga eh, nagpo-pro-Philippines. Pinapaalis niya lang yung Chinese ambassador. Binira siya. Eh kung di ka ba namang gago eh. Senator yan na para sa Pilipinas, dinidepensa niya ang Pilipinas, tapos bibirahin mo siya. Bakit ka gaganon? O bibig sabihin, ano ka? Diba dapat kakampi mo siya eh. Gatungan mo pa yung sinasabi niya tulad ng ginagawa ko. Kaya saludo po no. Senator Secretary Manalo, saludo kay PCG, Commodore, no? Admiral, tama na ba yung mga sinasabi ko? Si Gaban, saludo po. JB Ejercito, saludo. O baka sabihin nyo, bayaran ako ni JB. Naku, sampalin na kayo niya ni JB. Hindi po ako kilala niya ni JB. Pero kung ako'y makauwi ng Pilipinas, pwede po bang makipagkape? Kape tayo sa Senado, JB ha. O, ayan ha. JB, saludo. Nagmumotor po yan. Wala po akong motor. Yung sister from another mother ko po, mahilig magmotor yun. Baka gusto nyong makimotor sa kanya. Harley Davidson. O now, alis tayo sa DFA. Ha? At least alam nyo na yung posisyon ng gobyerno. Hindi tayo magwi-waiver. Hindi tayo unang aatras na tulad ng ginawa ni Panot. Matapang ang aking ninong PBBM. Bahala kayo sa buhay ninyo. O, ito po. Yung mga grupo, yung Atin Ito Group ni Hontiveros, yung mga aktivista na yan. Pero pro-Philippines eh. Sige, kakampihan natin. Nanghihingi po sila ng permiso para magkaroon ng Christmas gift giving sa ating West Philippine Sea. Particularly, ang target nila ay yung Ayungin Shoal. Kung saan yan po yung contested. Nandiyan po yung BRP Sierra Madre. Pero una, inayawan po sila ng National Security Council. Siguro malamang pati na yung National Task Force for West Philippine Sea because it is a very high tension. Yun na rin po yung sabi ni Jay, sino ba yung assistant ng NSC? I forgot his name, no? High tension po yan in terms of military. Baka kung anong mangyari sa kanila. Baka kayo pa ang magsimula nung hindi natin inaasahan. However, siguro after several talks, eto po sa balita ulit ng, eto mo to, ang tawag ito, PTB.
Ang title po nito, 40 sea vessel lalahok sa civilian Christmas convoy sa West Philippine Sea sa December. O ayan. Dito po, maraming salamat po ulit PTV, no? Sana hindi niyo po ulit ako i-copy. Ang ganda ng mga newscaster dito sa PTV, no? Okay, ito po, 2 minutes and 12 seconds video po. Kasado na ang pagsasagawa ng Christmas convoy sa West Philippine Sea sa darating na Disyembre. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard ang kaligtasan ng lahat ng lalahok sa convoy. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Nasa 40 sea vessel ang inaasahang lalahok sa civilian Christmas convoy para maghatid ng regalo sa mga sundalong nakaistasyon sa iba't ibang features ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon sa grupong nag-organisa nito na Atin Ito Coalition, target nilang gawin ito sa December 9 at ang magiging jump-off point ay El Nido, Palawan. Nasa higit 100 volunteers naman ang sasama sa Christmas convoy. Kasunod na rin ito na naging kasunduan ng grupo sa National Security Council na maaari silang dumaan sa bisinidad ng Ayungin Shoal, kung nasaan ang BRP Sierra Madre bukod pa sa 8 features sa WPS. Ikinalugod ito ng Atin Ito Coalition at ipinangako nilang susunod sa mga itatakdang guidelines upang maiwasan na madagdagan ang tensyon sa harap ng presensya ng mga dayuhang barko. We really are grateful, very, very friendly and very positive ang naging outcome ng aming dialogue. And hindi lang yun noon, nung Friday. Ipagpapatuloy namin, very close na ngayon ang coordination namin sa Task Force West Philippine Sea at inirefer na nila kami dun sa area base, no? So Coast Guard sa Palawan, yung Westcom, para mabilis ang koordinasyon. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard ang kaligtasan na magiging convoy na sasamahan ng kanilang mga barko. Kabilang nga sa sisiyasatin ng PCG ang seaworthiness ng mga vessel na sasama sa Christmas convoy. Dapat ito ay talagang intended na watercraft to carry passengers. No? Hindi natin pwede silang payagan na fishing vessel or sasakyang pangisdaan ay gagamitin lang nila for them to carry out the Christmas caravan convoy na to. So, yan yung isa. And then pangalawa, they also need to seek permission from the Maritime Industry Authority to allow them to sail, no, from El Nido going to the West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan. So yan po, no, mga kababayan, para maliwanag po sa atin, no, yung ngampong Atin Ito, at least happy na sila, no, for the sake na talagang ipakita ang suporta, no, sa ating mga kasundaluhan na nandyan at sa atin na rin, na at least marami pa rin po tayong mga kababayan na hindi nabili ng mga tsekwa. Iilan lang yan. Tingnan nyo na lang po yung video ni JB Ejercito kung sakaling makita natin dito, i-content natin. Iilan lang po sila. No, siguro. Kung napanood nyo na yung mga ibang nag-content dyan, alam nyo na kung sino ang mga yan, no? Yung mga bumira kay Mark Lopez, saka yung mga nag-seminar daw doon sa China. Hindi ko po talang tahasang sinasabi. I'm just referring to the good Senator JB Ejercito. No, kahit papano, ito, papakita ng suporta para sa ating West Philippine Sea. Other than that, kung ano man ang interest nila, ala akong pakialam. Kasi alam ko, itong mga tong Atin Ito group are composed of different progressive groups. Yung Akbayan, nandiyan si Tiberos, kanyang ano yan, grupo yan. Nakita ko po yun, na-vlog ko to eh. Yung RAM, yung kay Trillanes, yung Magdalo, and other groups pa na mga progressive. So, any other intention, ala akong pakialam doon. Basta ang sa akin, may kasama tayong kakampi natin na sumusuporta na ang West Philippine Sea ay atin. Itakwil natin ang mga tsekwang illegal aliens dyan na kung saan sabi nga po ni Secretary Guibo Teodoro, they are expansionists. Pero sa akin po, i-revise ko yan. They are invading us. Yan. Modern day colonizers equals modern day pirates of the West Philippine Sea. Bakit ko sinasabing pirates? Kasi inaagawan po tayo ng likas na yaman. Pati yung pamumuhay ng ating mga kababayang mangingisda. Inaagawan nila. Yung dapat na mahuli ng mga mangingisda nila, dapat mapunta sa atin yan. Isipin nyo, tayo, yung VFAR natin, yung Bureau of Fish and Aquatic Resources,
Kung kulay ng supply ng isda sa palengke o sa merkado, mag-i-import tayo. Saan? Sa China. Saan kukuha ng isda ang China? Sa West Philippine Sea. Biruin mo, teritoryo mo. Kukuhanan ka, tapos ibebenta sa'yo. O di ba double murder yan? Ninakawan ka na, tapos yung ninakaw, ibebenta sa'yo. Ikaw naman na tanga, bibilhin mo. O why not? Tayo na ang mangisda doon. Tapos ibenta sa gobyerno. O di ba? Two-way. Tayo ang kumita. Bakit? Kumita ang mga kababayan ating mangingisda, kikita ang gobyerno. Di ba? Hindi ba yan nakikita ng ating mga kababayan? So, ang pinapayaman natin ang mga tsekwa tapos gagamitin para sa atin sa mga sandata nila? Pambili ng sandata nila. Parang tinulungan pa rin natin silang mapaunlad ang kanilang ekonomiya, ang kanilang mga militar. O di ba parang gago lang tayo? Tama, mali. Di ba? Meron po nagsasabi sa akin na yung West Philippine Sea, ang yaman-yaman yan sa likas na yaman. Kaya gustong-gustong agawin ng tsekwa. Kasi siguro doon sa lugar nila, ang baho-baho doon, ang dumi-dumi ng karagatan nila, kaya yung mga isda ayaw doon. Baka pati yung langis ayaw doon kasi ang baho. Eh dyan sa West Philippines, nakita nyo yung mga larawan? Ha? May mga divers na naglilinis, pinapangalagaan yung mga coral reefs dyan. Oh, hindi hinuhuli yung mga pawikan, bagkus inaalagaan sila. Kita nyo yung pawikan, no? Sarap sigurong sumabay doon. No? Parang yung sa Nemo. Finding Dory. Di ba? Isipin nyo yan. Kaya itong 40 na grupo, mga 100 volunteers daw sila, ingat kayo. Ha? Mag-ingat kayo. Kaya ang sabi rin ni Commodore J. Tariela na, you have to secure a permit. Sa manggagaling yan? Sa Marina, Maritime Industry Authority. Ayun po ang sabi niya. Ito sa GMA News, Coast Guard, Christmas convoy to West Philippine Sea needs Marina Special Permit. They need to coordinate with the Maritime Industry Authority for them to be given a particular special permit for them to navigate in these waters. Bakit? Kasi nga po, high tension po yan. Ha? Yan yung sabi ni sino ba tong sa National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Sabi niya high tension yung West Philippine Sea, so therefore kinakailangan wala dyan na fishing vessel, wala dyan na, sino ba yung nagsabi nun? Si Tariela, walang fishing vessel, walang parang military dyan na style na bangka, kundi ordinaryong bangka, civilian. O, para kung gaguhin kayo, oy, civilian kami, ginago nyo kami, yari sila. Mananagot na naman sila, di po ba? Tama, mali. Saka, hindi po sila pinapayagang umapproach sa BRP Sierra Madre, no? They cannot even go near to that one. Dadaanan lang. Kaway, ganon. Dito kami support about that's about it. But approaching it, no. Ayun po ang sabi doon, di ba? Oh, eto pa. May isa pa po tayong ipapakitang video sa inyo. Courtesy naman po ito ng UNTV, no? UNTV, maraming salamat po ulit sa inyo. Ha? At kahit papaano nabibigyan po tayo ng content, no? Ginagamit din po natin. Hopefully hindi tayo i-copyright. Ito po yung baka, no? Sinasabi po ni Commodore Tariela, baka maharangan yung mga convoy na yon ng Chinese. Kasi nga alam nyo naman, mga yan Ano ba yun? Yung mga aligaga, no? Pakialamero. O eto po. 2 minutes and 50 pero hindi naman po lahat, kunin lang natin dito. Okay, simula tayo dito sa 29 seconds, okay? Sinabi ni Tariela na kung lubhang delikado sa government forces ang paglalayag sa lugar, mas lalo na sa mga sibilyang nais dumaan sa lugar na inaangkin din ng China. Alam naman ng publiko kung gaano kapanganib ito. The Chinese Coast Guard vessels, sigurado talagang magdi-deploy sila ng mas maraming barko dito together with the Chinese Maritime Militia. At sa presensya ng mga Chinese forces na to, sa palibot ng Ayungin Shoal at there is a high possibility na sasalubungin sila nitong mga Chinese maritime forces na to. So yun po, no, putulin na lang natin doon. Thank you ulit UNTV, putulin ko na po. Yun lang po yung gusto nating ipakita sa inyo sa video na yan. Kasi yung the rest, pareho-pareho lang po yung napanood natin.
na kung saan pinapaalalahanan ni Commodore Tariela itong mga pupunta po dyan nung maglalayag sa ating West Philippine Sea for their Santa Claus is coming to town. Aga ni Santa Claus, ano? Siguro hindi kayo naughty, no? Sabi niya, magdi-deploy malamang ang mga Chekwa dyan, ng mga sinungaling at magnanakaw ng kanilang mga barko. At malamang baka harangin sila. Kung ako sa Chekwa, kung tinuturing talaga nila tayong kaibigan, no? Para wala nang diplomatic protest of notes verbale. Kung ako kay Xi Jinping, kung sa report naman niya wala namang mga armas, talagang pure civilian for the spirit of Christmas based on our tradition, kasi wala po silang Christmas diyan sa China, no, communist po yan, di sila naniniwala sa Diyos. Kung ako kay Xi Jinping, sabi niya na lang yung party niya, just let them go. Just do your work, just continue patrolling, but don't mind them. They are just pure civilians. O, di ba? O, kung gagawin niya yon, ay nako, baka maka plus one siya sa akin. Magpapasalamat pa ako sa kanya kung walang gagawing harassment. O, no, kaya yung pang-i-intimidate, wala. Kung walang mangyari, malayang makakapaglayag yung mga volunteer at yung grupo na yan, no? Hindi sila ginalaw ng mga Chekwa, hinayaan lang silang dumaan, kumanta ng Santa Claus is coming to town. Oh, tapos uwian na. Very good. Wala namang ginawa sa kanila, wala namang ninakaw dun sa ilalim ng tubig. Nag-awitan lang. Bigay suporta lang. Di po ba? In spirit of being kind. Di ba sabi nila kind sila? Wala silang ness. Bitin pala. Kind daw. Kindness. Oh, in spirit of humanity. If you still consider as one of your friends, para naman mabago ang aming pananaw sa inyo. Pero, kung talagang iaharas nyo yung mga kababayan namin, may hindi magandang nangyari sa kanila, hindi naman sila nag-provoke, di ba? Tapos, winater canoning ninyo, iba na talaga kayo. Iba talaga kayo. Hindi naman sila mangingisda, hindi naman sila magnanakaw ng likas na yaman dyan, dahil sa amin yan. Iba talaga kayo. Wala kayong humanity, wala kayong apathy and empathy, o dalawa yan, ha? Letter A and letter E. Both of them are vowels, di ba? Oh. Iba talaga pag yan nangyari ang mga kababayan. So hopefully, no, by God's grace, kayo po dyan sa atin ito group. Sana naman gawin nyo talaga yung gusto nyong gawin dyan, na yun lang magbigay ng suporta. Umawit kayo dyan ng sa may bahay, maraming pagkain. Di ba? Sa kasi Santa Claus is coming to town. Pero wag na kayong gagawa ng iba pa. Kasi alam nyo naman, that area is high tension. Sabi nga ni Jonathan Malaya, no, si Assistant Director ng NSC. Huwag nyo nang bigyan ng pagkakataon o sakit ng ulo ang ating gobyerno. No? Mag-behave kayo. Ipakita nyo how civilized the Filipinos are. How good and friendly we are. At tayo ay tumutupad sa usapan. No? Na tayo ay magagalang, no, sumusunod tayo sa batas. No, please, diyan sa mga grupo nyo, no? Alam ko hindi lahat diyan malay nyo may provocateur kayong kasama diyan. Ingatan nyo, piliin nyo yung mga magbo-volunteer. No, huwag kayong gagawa ng isang bagay o aksyon na magdudulot ng sakit ng ulo ng pamahalaan natin. Kasi yan talaga mainit pa yan. No, hindi nyo alam kung ilang degrees centigrade na ang hotness niyan. Di ba? Yung boiling point niyan, no, baka pag may nangyari yan, yun, na-reach nyo na yung more than boiling point nung tension dyan. Di po ba? Tama, mali. So, yun lang po yung pakiusap natin. At nagpapasalamat naman tayo sa grupo na yan dahil they took the initiative to do that. But, paalala lang ulit, be very, very careful. No? Paalalahanan nyo ang grupo nyo, do not make any unnecessary actions na maaring magdulot ng hindi maganda, lalong-lalo na sa ating bansa. No? Huwag yun nang bigyan ng another sakit ng ulo ang aking ninong PBBM. Di po ba? O, PCG, remind them. Ha? O, kayo dyan po sa National Task Force for West Philippine Sea, remind them. NSC, remind them. If they can write a waiver that ganito, that will be their fault, no? Sila ang mananagot dyan. Pero hindi po natin matitikin. Alam niyo na ang pangulo natin masyadong
ano ang loob niyan eh. Basta Pilipino, aalagaan yan. Di ba ang sabi niya, basta Pilipino ka? Di ba? Tutulungan ka. Aalagaan ka. Pilipino muna. Bago ang banyaga. Yan po nakikita ko sa aking ninong PBBM. Di po ba? As mas possible, gusto niyang bigyan ng magandang pamumuhay ang ating mga kapwa Pilipino. Gumanda ang antas ng bawat Pilipino. Yung mapagkaloob lang po, yung basic needs, happy na tayo eh. Yung iba sa atin, we don't need too much those luxury in life. No? Basta ang mahalaga sa atin, nabubuhay tayo ng tama, hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo gumagawa ng mali sa kapwa. Kumakain ng siguro, sabihin nyo na, meron kayong 3 meals in a day, tapos samahan nyo na lang merienda. Kung may pamilya kayo, nagpa-family day kayo, nanonood kayo ng movie, sa mga playground, ganyan, maski na walang sasakyan, happy naman kayo. Di ba? Yung the very basic needs of a family or a human, kontento na tayo doon. Yung iba naman sa atin talagang gusto lang talagang ma-ambisyon, why not? Ambisyon nyo yan eh. Di ba? Maglayag kayo sa ibang bansa, wala. Ambisyon nyo yan. Di po ba? At karapatan nyo yan, walang susupil sa inyo. Pero yung karamihan sa atin, basta lang po may pagkaloob na maganda para sa mga anak, kung meron man silang pamilya, much better. Hindi na manghihingi yan sa gobyerno. Basta may trabaho na sapat, na ibibigay ang pangangailangan sa mga asawa at anak, hindi magrereklamo ang mga Pilipino. Kasi very resourceful ang mga Pilipino eh. Di ba they go extra mile pa nga eh. Di ba nga yung sabi nga ni Pangulong Duterte, mga eager beavers? Yung eager beavers, you are doing an extra job, extra work. Maski na hindi mo tinatrabaho mo pa. Ganun po ang mga Pilipino sa abroad, mostly. Kaya nga kilala ang Pinoy. Ako nga noon eh, pagtapos na ako, hey, are you doing something? Oh, I'm done with my work. Can you help me? Oh, what's your work? Ganun lang ako. If I can do it, yeah. If I know I can help you, ganun. Yan. Kung di ko alam, pinag-aaralan ko. Di natuto na naman ako. Another knowledge yun, another skills. Di ba? Ganun po. Kaya dito sana, sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea, mag-behave po kayo dyan ha, yung maglalayag. And also, wag kayong magtatapo ng kalat dyan dahil may tagalinis po tayo. Wag nyo nang dagdagan yung, yung linilinisin nila. No, nabisit-bisit na nga sila sa mga dayuhan nagtatapo ng kalat dyan eh. Sas kayo pa. No? Magdala kayo ng sarili nyong lalagyan ng basura. Pag hindi nyo kayang ilagay sa basura, ipakit ninyo. Ang nyo itatapon sa dagat. Di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi, no? So, antayin natin ito. December 5 yata silang maglalayag. That will be on Tuesday. No? Antayin ko po yan sa mga balita. Lalong-lalo na po sa UNTV. Maraming salamat po. Huwag nyo po sana akong i-copyright. At sa PTV, maraming salamat po rin sa inyo. And may God bless you all. Comment down below kung ano pong inyong komento. And see you on our next videos. Bye-bye. God bless.